Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pagtuunan natin ng pansin ang isang video na ito dahil pinagtuunan din ng pansin ng Pangulo ang isyong ito sa lahat ng mga kadami-daming mga isyu laban sa kanya, mga isyu na nakakabit dyan sa kanyang pagkapresidente. Ito lang talaga ang kanyang binigyan ng pansin at napaka grabe ang kanilang nandito lahat ang kanilang atensyon dito sa isyong ito. Itong isyo na pinagsasabi nitong ating Vice Presidente na kung papatayin daw siya ay ipapatay din niya itong ating Pangulo at ang kanyang asawa na si Lisa Marcos at ito pang isa pang si Speaker Martin Romualdez. Sa lahat ng mga isyu, ito lang talaga ang binigyan nila ng pansin. Bakit kaya? No? Panoorin natin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga Nako, alam nyo Mr. President, ang isang presidente ay bayani. Alam naman natin lahat na ikaw mismo alam sa sarili mo na hindi ka magagalaw dyan dahil napakahigpit, sobra-sobra ang secure at ikaw ang pinaka makapangyarihan dito sa balat ng lupa ng ating bansa. Ikaw ang presidente at alam mo naman na kahit sino ay walang kakayahan na gagawa sa iyo ng anumang makapanakit sa iyo. Walang kakayahan ang sino mang tao dito sa Pilipinas na ikaw ay saktan. At bakit ito pinansin mo pa? Sa karami-rami ng mga isyu laban sa iyo, mayroon tayong pulburon video na ikaw mismo ay nakikita dyan. Hindi ka man lang nagdumidepensa sa inyong sarili. Wala kang sinasabi, wala kang salita, hindi ka kumikibo. Bakit kaya? Yun ay napaka-importanteng isyu dahil ikaw ang Pangulo, ikaw ang aming presidente, dapat ay may magpaliwanag ka dahil ito ay national security din. Dahil kung ikaw man, kung totoo man na nandyan ka sa ganyang kalagayan, alam naman natin na walang maidudulot sa pag-iisip ang sinumang tao na gumagamit ng droga, di ba? Marami pa tayong ganyang mga isyu. Nananawagan ang taong bayan na ikaw kung hindi totoo, magpa-drug test or mag-hair follicle test. Ni katiting, wala ka man lang sinasabi, wala kang depensa, wala lahat. Samantalang, napaka-issue yan dahil ikaw ang aming presidente, ikaw ang driver nitong barko na ito. Dahil kung wala ka sa katinoan, ay paano tayo aabot sa ating destinasyon? Importante yon dahil ikaw ang kapitan ng barko. Ipaliwanag mo sa lahat ng mga pasahero dahil nag-alala kami baka tayo ay lulubog. Dapat pakalmahin mo kami. Sasabihin mo sa amin, hindi totoo yan mga anak. Mga pasahero, hindi totoo yan. Kalma kayo. Nasa safety kayong mga kamay. Ako'y narito sa matinong kalagayan. Healthy po ako. Sa katawan, physically, mentally, lahat-lahat. Pero, wala kang ginagawa. Maraming issue pa. Yung mga nasa hearing dyan sa kamera, hindi mo man lang sinawata, wala kang sinasabi, or pinabayaan mo lang ang lahat. Flood control project, bilyon-bilyon yan. Wala ka man lang paliwanag kung ano ba talaga ang nangyari. Maharlika Pans, wala kang sinasabi. Wala kaming alam sa lahat ng binaggagawa ninyo dyan.
At marami pang iba, wag na nating isa-isahin. Tayo ay mahahaba lamang tayo. Ito, bakit ngayon nagsasalita itong si Vice Presidente? Dahil ginikipit. At alam naman nating lahat na panggigipit ito. Lahat ng mga taga Davao. Karamihan sa mga Pilipino alam na alam kung ano ang karakas ng Vice Presidente. Hindi yan magnanakaw. Nasa katinoan yan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. Napakabuting tao niyan. Mas kilala pa namin siya kaysa sa iyo. Kaya ka nga nanalo dahil sa kanya. Dahil siya ang sinusunod namin na ibubuto ka. Diba? Ngayon, tama ba naming sabihin na ginagawa niyong gagalitin nyo talaga at pikunin nyo si Vice President Sara, iniipit nyo siya patungo sa gilid at nang naipit na at nagagalit na dahil sa ginagawa nyong pang-iipit sa kanyang mga tauhan na alam naman natin na mahal niya ang kanyang mga tauhan dahil ito ay nagtatrabaho lamang at mga bubuting tao ito at hindi siya kukuha talaga ng mga tao na masasamang tao o mga kurap dyan sa kanyang opisina. Kaya ipinaglaban ni Vice President Sara ang mga taong yan at naiipit ang mga tao yan na dadamay na kanyang chief of staff na mabuting tao rin. Kaya sagad na kanyang galit, naiipit niya sa gilid na, sa dulo na si Vice President. At yun ang yung gusto, ang makagustuhan ninyo na maiipit na siya at mawala na siya sa katinoan dahil sa ganyang galit, yun nakapagsalita siya ng ganon. At masayang-masaya kayo kasi yun ang gusto ninyong mangyari. Na doon ninyo siya nahuhuli sa bibig. Dahil sa galit ni Vice President Sara, kayo ay naghaleluya. Diba? Dahil ang kanyang mga pinagsasabi ay may ground. At maaari niyong siyang habulin. At yun na nga, dahil nangyari na yon, naiipit na si Sara at nagsasalita na kung ano-ano. Doon na kayo pumasok. Akala nyo, sa dami-daming mga isyo, yan lang talaga ang pinansin ninyo. Ang sinasabi niyang papatayin kayong tatlo. Bakit ba, Mr. President? Takot ba kayong mamamatay? Takot ba kayong mamatay? Sabi nga ni Presidente dati, kung takot kang mamatay, kung takot kang pumatay, you cannot be a president. Ang presidente ay bayani. Pag namatay ang presidente, ilibing doon sa libingan ng mga bayani. Kung ikaw ay talagang presidente, ikaw ay bayani. Dahil ikaw ay bayani, hindi ka takot mamatay. Bakit ngayon? Hinigpitan nyo ng mabuti talaga itong seguridad. Para lang masabi na para talagang masabi ng lahat na si Vice President Sara threat sa national security. Bakit ba ang lahat ng isyu ng dating mga isyu na laban sa inyo, hindi ba threat ng security, national security? Dapat niyong pinansin ang kahirapan, ang paghihirap naming mga Pilipino. Hindi yung seguridad ng iyong sarili. Dahil kung ganon, makasarili ka. Ako'y nagsasalita dito dahil ako'y bumoto sa iyo. Isa ako sa nagluklok sa iyo diyan sa Malacanang. Kung pwede lang mag-withdraw sa aking boto magkano yung lahat ng boto mo? I-withdraw ko yung akin kahit isa lang. Ito ang pansinin mo, Mr. President. Itong isang video. Wag itong issue na ito dahil yung issue na papatayin ka si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, sabi ni ex-President Duterte, binata-bata lang yon na storya. Sa Tagalog pa, pangbata na istorya lang. Binata. Pangbata. Ang dapat ninyong asikasuhin,
kaming mga mahihirap na araw-araw naghihirap. Araw-araw naghihirap. Taon-taon naghihirap. Weekly naghihirap. Oras-oras, minuto naghihirap. Kayo, napakayaman ninyo. Nag-iisa ka lang. Espesyal ka nga eh. Masarap ang kinakain mo. Nakakapunta ka kahit saan. May nagserbisyo sa iyo dyan. Hindi ka na nagluluto. Isang salita mo lang, nandyan lahat. Marami kami. Tapos ikaw, takot ka mamatay. Ang sarap ng buhay mo. Ha? Ang bigyan nyo ng pansin, itong mga importanteng isyo na makakatulong sa amin na inyong sinirbisyuhan dahil trabahante ka lang namin dyan. Bakit? Sa iyo ang concern. Bakit hindi sa amin? Ha? Kung totoong ikaw ang tatay namin, magparaya ka naman. Ito ang pansinin mo, itong isang video na ito, Mr. President. Ito. Duterte legacy nasaan? Bakit mo pinatigil? Hindi ka... Ikaw bangga mo na kang pakialam sa mga mahirap! Hirap na hirap ang mga hirap, mas lalong pinahirapan ang Philippine. Duterte legacy nasaan? Bakit mo pinatigil? Hindi kami umayag ng ganon. Kaya ngayon palang ipaglaban namin kahit wala kami makainin. Kahit kulang kami sa pinansya, nandito kami galing sa Mindanao. Wala kaming matira dito kahit saan kami nakatira. Basta may naawa sa amin dahil mahal na mahal namin ang bansang Pilipinas. Mahal na mahal namin kaya iniisip namin ang bataong bayan. Kahit mahirap ako, wala akong perang marami. Iniisip ko pa rin ang taong bayan. Ikaw napakayaman mo. Lahat ng kayamanan kapangyarihan nasa iyo. Nasaan ang awa mo? Nasaan ang awa mo? Samantalang ako. Wala akong bangko. Wala akong tinago sa bangko. Wala akong pera. Wala akong kapangyarihan. Wala akong kayamanan. Peace and peace. Wala akong bangko. Pero ang puso ko nasa mga taong bayan. Kaya mahal na mahal ko ang Pangulo Duterte. Kasi nakita ko sa kanya kung paano niya maglingkuran ang taong bayan na mahirap. Ikaw! Ikaw na pakayaman mo ha! Marcos! Mayaman ka! Alam ko mayaman ka, lahat ng kapangyarihan nasa ibang bansa lahat! Halos ikaw ang hawak kung mayaman ka! Dapat maawa ka sa taong bayan na imong pinahirap na mas lalo mong pinahirapan ng mga mahihirap! Nasaan ang magiging Pangulo mo? Anong pinangako mo? Nabababa ang bugas! Bugas na 20 kilos! Nasaan? Nasaan ang 20 kilos na bigas para sa ipakaon mo sa mga mahihirap? Wala! Kundi mas lalo ka ng papayaman. Pero ito, si Tapaluslos nangutang pa para maging panalo siya maging Pangulo. Nangutang siyang 3 trillion. Nasaan ang 3 trillion na dapat sa pinahirap mo ibigay sa amin? Samantalang ang dami niyang walang mga pera. Isa na ako doon. Pero ang puso ko ay nasa mga mahihirap. Ikaw wala. Kaya dapat ikaw ang ikulong. Ikaw ang pusasan ng mga polis na nandito nakapaligid sa Malacanang. Ikaw dapat ang pusasan. Naintindihan mo, ikaw ang pusasan pati sa Tampalusos. Kayo ang ikulong. Kung hindi nila kaya kayong ikulong sa mga polis nyo, kami itong bayan. Lalaban kami. O, kamukha ko. Ito ko, hindi ako natakot. Kaya ko. Masama ang loob ko dahil si Baby Sara muntik yung patayin para wala nagakampi ang taong bayan. Masama ang loob ko. Kaya dapat isipin nyo mga taong bayan na dito ngayon na isipin nyo ang kalagayan ng bansa na huwag natin iasa sa mga taong walang
pagmamahal at walang malasakit. Kundi hintayin natin. Relax lang. Kaya ganito, alam ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Tanging Diyos lang ang kakampi ko. Hindi ako natatakot na ipaglaban naman. Binuo ko ang sulit Duterte Family Worldwide para sa pagmamahal sa bayan na hindi mapunta sa mga administrasyon, sa administrasyon na walang awa, walang tapang at malasakit para sa bayan. Kaya tayo mga nandito ngayon, dagdagan pa natin. Pumunta mga dagdagan pa natin at huwag tayo titigil na hindi pumapasibangang. Kaya yun lang. Sige. Ang bagong buhaya ng mga maralita. Ang buhaya ng maralita, BBM. Pasok tayo. Pasok. So, yun. Yun ang dapat mong isipin at bigyan mo ng pansin ang mga mahihirap na nagkumahog at nananawagan ng awa galing sa inyo, Mr. President. Hindi yung concern ng inyong buhay. Well, nasa batas naman na ikaw ay dapat i-secure. Pero dapat sa sarili mo, dapat unahin mo ang mga tao. Hindi itong pang sariling interest lang ng inyong pinsan o kung sino pa man ang gustong, kung ano man ang gusto ninyo in the future. Dapat unahin nyo ang mga tao. Dahil yan naman ang kagustuhan nyo. Di ba gusto nyo magpresidente dati? Nakipaglaban kayo na manalo na Vice President. Laban doon kay Leni Robredo. At kitang-kita namin ng inyong sinseridad. Mabuting tao naman kayo dati. At hindi namin alam bakit ka nagbago ng bigla nang ikaw ay nakaupo na. Kaya kami bumoto sa iyo dahil nakikita namin na na ikaw ay isang mabuting tao. Magaling kang magsalita. Pero hindi pa bulol dati. Ngayon lang ito nabubulol na ikaw ay presidente na. Ngayon, bakit gano'n na? Kung hindi mo kaya pala itong trabahong ito, sir, maawa ka naman. Ipaubaya mo sa mga taong gustong magsilbi. At gustong tumulong at maahon sa kahirapan itong bansa. Diba? Sana naman ay may puso kayo kahit hindi kayo hindi kayo nakaranas ng kahirapan, ng hirap, nagmula ng bata pa kayo. Hindi man siguro ka nakaalsa ng balde. Hindi ka nakaaswat ng isang balding tubig eh. Ultimo, pagpupo mo siguro may gumagawa pa siyang maglilinis ng iyong kan. Kahit siguro ikaw ay lumaking maluho, mayaman, sana naman ay magkaroon ka ng puso para sa mga mahirap. So yun mga kaibigan, no? Itong ating video na ito ay wala tayong gusto lang natin na ibigay ang ating mga komento at mga emosyon tungkol sa mga pangyayari ngayon ng dalawang nag-aaway na pinakamalaking opisyal ng ating bansa. Diba? Kung sino man ang gustong mag-comment dito sa ating video na ito, sulat lang sa ibaba, comment sa ibaba, post, comment below. Maraming salamat.